To talk more about the 50 pesos wage increase in Metro Manila, we have Attorney Sunny Matula, President of the Federation of Free Workers and Chairman of the Nagkaisa Labor Coalition. Welcome to News and Views. Attorney, thank you for joining us. Actually, again. Again, of course. Magandang umaga po, Angelo at Angela. At siyempre, magandang umaga sa libo-libo ninyong tagasunod sa Teleradyo. Okay, Attorney, simulan po natin. No? Yung 50 peso wage increase, ano po ang comment nyo dito? Well, given na hindi pa ito yung pinag-uusapan sa upper and lower house sa 102 pesos, 100 and 200 pesos. Pagtingin ng Federation of Free Workers ay nakakatulong ito. Kaya wini-welcome natin itong 50 pesos wage hike sa National Capital Region. Pero sa ating palagay ay hindi ito sapat para sa pangangailangan ng mga manggagawa. Kaya po isinusulong pa rin po natin yung 200 pesos legislated wage hike patungo doon sa sinasabi natin na living wage na isang constitutional mandate sa Estado. Kaya sinusuportahan natin yung pag-file nung Monday ng 200 pesos wage hike ng Trade Union Congress of the Philippines, kamanggagawa at iba pang mga kongresista. Doon po sa aming naging panayam kahapon, doon po si attorney, doon po sa taga-Dole, no, inilahad po niya sa amin yung may formula sila and yung mga factors that they considered kung paano po nila nakuha itong 50 pesos na increase na ito within NCR. Kayo po ba ay sang-ayon sa gano'n na sinabi po nila, ay kinonsidera po nila yung inflation natin, hindi naman gano'n kataas? Your thoughts on that? Yung ating pinaglalaban ay makarecover yung ating mga manggagawa na halos 50% ang kanilang purchasing power ang nawala kung ating ikumpara yung purchasing power nila noong 1989. At sa karoon na pong parang national consensus tayo na yung taas sahod ay 100 pesos, between 100 pesos and 200 pesos. Kaya po ito po ay kasunduan ng Senado, 100 pesos, at ng House of Representatives ay 200 pesos. Kaya palagay namin within that range sana, 100, between 100 and 200 pesos ang ibinigay nila. Sapagkat mas malawak yung pinag-aralan ng Senado at ng House of Representatives. Kasi kinonsulta nila ang labor sector, ang employee sector, ang mga academics natin, at ang iba pang mga opisyal ng gobyerno para ma-adapt yung 100 pesos na bersyon ng Senado at 200 pesos na bersyon ng House of Representatives. Kaya palagay namin sana hindi bumaba sa 100 pesos ang binigay ng National Capital Region. At saka limitado lang yung binigay sa jurisdiction ng National Capital Region. Dapat pambansa ang kinakailangan sapagkat discriminatory na ngayon ang salary ng mga manggagawa Mas siyempre kung nasa probinsya ka, mas pareho ang gawa mo, mas mababa ka kaysa NCR. Ano ba ang kaibahan ng gawain ng isang karpintero sa Butuan City o sa Palawan kaysa ginagawa the same work ng karpintero sa Metro Manila? Kaya po dapat ma-address ito. Attorney, isa sa mga nagiging balakid daw na 200 pesos na sa version ng Congress is yung consideration daw nila sa small businesses tsaka medium businesses. Para daw sa suggestion daw ng iba, para matuloy na ito, papayag ba daw ang labor sector na yung mga small businesses or at least small to medium, bigyan na lang ng exempt para at least masimulan na tong tax exempt. Tax exempt para magsimula na tong 200 pesos kasi yun lang daw actually nagiging sa large enterprises parang wala naman daw problema Palagay ko naman na hindi makatotohanan yung depensa na medium na small enterprises ay exempted. Sapagkat exempted na po sila sa ilalim ng kasalukuyang batas. Sa ilalim ng Barangay Micro Business Enterprises Law, yung mga 3 milyon pababa ang capital nakarehistro sa SEC. Kanilang local government, sila po ay exempted na. At saka yung halimbawa, yung 10 empleyado pababa sa retail industry naman, ay maaari silang ma-exempted sa minimum wage law. At syempre, yung mga distressed company talaga,
ay maaari din mag-apply sa exemption. Kaya palagay ko ay ginagamit lamang yung maliliit na negosyo para hindi maituloy itong national wage hike natin. Sapagkat may mga tawag nito, matitemper naman yan. May sa implementing rules ay natitemper na yan. At sa kasalukuyang batas ay ang marami sa kanila exempted na po. Pero attorney, kasi ang issue daw ata yung word na auto exemption, hindi siya auto eh. Ang sinasabi kasi ng DOLE, kailangan mag-file ang isang business ng exemption. Ang fear ng iba, of course, alam na natin, madami daw, hindi na natin nilalahat. May mga red tape daw sa loob ng sistema, kaya natatakot sila na kahit small enterprise sila, baka hindi daw sila mag-grant ng exemption at tumiklop bigla yung business. So dapat hindi mag-burden sa manggagawa yan. Dapat i-address ng Sila mag-usap doon. Sila mag-ayos doon. problem. At siyempre, yung mga barangay Yes. micro business enterprises sa atin, ay pag-register lang naman ang kinakailangan. Right. 3 milyon na pababa. No? At saka yung kanilang sa computation ng 3 milyon, hindi kasama dyan yung kanilang building at saka yung kanilang lupa. Kaya palagay ko naman there are leeways na yung maliliit talaga ng mga negosyo na hindi kaya ay may mga provision sa batas na ma-exempt sila or exempted na nga sila. But in connection to that pa rin po, sir, kasi while we recognize daw po yung sinasabi, of course, ng mga manggagawa, time and again, ito po yung lagi natin pinag-uusapan pagdating po sa usapin ng pagtaas ng sweldo ng ating mga manggagawa, na sinasabi po nila na, sige, meron tayong certain amount kasi pag lumampas pa doon, 'di ba, ang mga businesses naman magsasuffer or ipapatong yan sa mga consumer or magle-layoff sila. Yun din po ang sinasabi ng administration ngayon, pag-aaralan nila, make sure na walang ma-layoff, 'di ba, ng mga empleyado kapag nagtaas po ng certain amount ang mga sweldo. How do we strike a balance po para po hindi naman po laging sinasabi na sige, pag nagtaas kami ng ng sweldo, baka maraming mawala naman ng trabaho? Sa palagay namin, within the power naman ng gobyerno na i-control yung mga basic prices natin. Pero sa tingin namin ay kinakailangan na talaga at within the capacity of the employers ang magbibigay. Alam naman natin na ilang taon na yung mga privileges nila. Na-exempt sila sa tax sa ilalim ng CREATE. Binaba yung corporate tax from 35% to 25%. Yung mga maliliit talaga ay 20% na lamang. So may mga savings na sila dyan. At kung titingnan natin yung paglobo o pataas ng ating ekonomiya, yung GNP at GDP natin ay tumataas. Pero yung purchasing power ng mga manggagawa ay nakat into 1/2 na lamang kung ikumpara yung prices at yung ating purchasing power ng ating national wage hike noong 1989 o 36 years ago. Kaya ang panawagan natin kay Pangulong Marcos ay maliban dito sa national legislative hike ay dapat mag-adapt tayo ng progressive wage scheme katulad ng ginawa ng Indonesia, ng Malaysia at ng Singapore na maliban sa minimum threshold na salary ay may mga pamamaraan pa ang mga manggagawa na magtaas ang sahod, maliban sa ginagawa ng batas katulad ng halimbawa productivity, incentives, profit sharing at iba pang mga pamamaraan para makashare ang mga manggagawa sa fruits of production o tawag nila ay pamamaraan o instrument ng social justice para ating magawang makatarungan ang paghahati ng yaman sa ating lipunan. Masyadong pag-ibang na po yung hatian ng kayamanan sa bansa at nagsasabi ng ating mga kabataan, mga malnourished, undernourished at mga pandak at hindi na mabubuhay na malusog. Kaya po ang taas sahod kinakailangan talaga. Lastly na lang po, sir, yung bali po kasi nagbanggit na rin po kayo ng mga opsyon na pwede po natin magawa. Yung pong sinasabi ng ibang panukala na wag na lang daw po i-tax yung mga overtime pay, night differential pay, para daw mas malaki din po yung may uwi ng mga manggagawa. Kayo po ba ipabor doon? Ang atin naman lahat ng paraan na mataas natin ang take-home pay ng mga manggagawa ay gagawin natin at maraming proposal dyan.
At palagay ko naman ay matutukan natin. Pero sa kasalukuyan po, very urgent talaga yung panawagan para itaas ang sahod. Alright. Sapagkat alam nyo na, isa sa 5 mga mamayang Pilipino ay involuntary na nagugutom. Ano? At siyempre may epekto rin yan at kasama din yan ng mga kabataan na nangangailangan talaga ng nutrisyon o pagkain na may maganda para sa kanilang kalusugan. Correct. Kaya po, kami po sa trade union movement ay last year pa na nananawagan na is-certified as urgent itong ating wage proposal. Okay. At itong 28th Congress sana ay dapat ating makuha na. Alright, on that note, maraming salamat po muli sa inyong oras, Federation of Free Workers President Attorney Sonny Matula. Magandang araw po.